Amen. Truly po na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang dami po nating dapat ipagpasalamat kay Lord. Pag tinignan niyo po na even though may mga pangit na nangyayari sa ating paligid, when we look on Jesus and even we look how He has blessed us, truly, yung mouth po natin mag-uumapaw ng pasasalamat sa Kanya. And kaya natin sabihin na truly today, even in the midst po ng darkness, even in the midst po ng nangyayari, we have every reason to praise the Lord, to praise His name. Amen. Ito pong ating worship service. This is our opportunity para po ibalik kay Lord lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri sa kabaitan na pinapakita po niya sa atin. Amen po ba? Can we all stand up? Amen. I-encourage ko lang po sa inyo na iba pa rin talaga pag nakatayo, we feel na talagang we are there. Darating po yung time, malapit na, I believe na magkakasama tayo uli, worshiping the Lord live. But for now, we are allowing the Lord to move into our midst. Amen. Hallelujah. Can we lift up our hands to Him? Father God, we are committing to you our Sunday. This is a blessed Sunday, a worshiping Sunday. Maraming salamat dahil you are already here. You have blessed every home, blessed even the internet, blessed every gadget na ginagamit ngayon. And Lord, I pray na yung anointing mo mag-flow from us here, Lord, to there, sa mga nanonood. Lord, every one of us today, may we have an encounter of you. May we once again see your beautiful face, and may we experience the wonder of your presence. Oh Lord, we bless you. We choose to praise you in Jesus' mighty name. And all God's people say, amen and amen. Hallelujah. We choose to declare to yes, we will praise the Lord. Yes, we will. We will lift His name up high, glorify His name, testify of His wonderful works over our lives. We choose to praise His wonderful name. Amen. I count on one thing, the same God who never fails, who will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will. Ano ba sabihin mo sa mga kasama mo dyan sa bahay? Yes, as for me and my house, we will serve and praise the Lord. Amen. I count on one thing, the same God who never fails, who will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. He's working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will. That's your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will. So wonderful, God. I count on one thing again. I count on one thing. The same God that never fails, who will not fail me now. You won't fail me now. He won't in the waiting as we wait. The same God who's never late is working all things out. Yes, we do.
choose to praise, to glorify name of all names. 'Cause nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify name of all names. When nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify name of all names. Nothing can stand, nothing can stand against, and I choose to praise. Nothing can stand against. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Oh yes, I will bless your name. Sing for joy when my heart is heavy from. No, yes, I will. Hallelujah. Woo! I can sense the presence of the Lord when we are declaring that yes, we will. Come on, we sing again. No, yes, I will lift you high in the lowest valley. Oh yes, I will bless your name. Bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy from my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. Hallelujah. Can we give him all the best praise today? Woo. And I will sing of your goodness, I will sing of your love. Though the seasons come quick, you have always been enough. Though the night may get dark, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. And you are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. You have always been patient. You have always been kind. You're consistent through the ages. Oh, our friend of mine. So I remind my soul to bless you, standing firm upon your truth, knowing you cannot be shaken, 'cause I've seen what you can do. You are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. You have always been patient. Once again, you have always been patient. You have always been kind. You're consistent to the ages. No other friend of mine. So I remind my soul to bless, standing firm upon your word, knowing you cannot be shaken, 'cause I've seen what you can do.
Sing it with me. Every day gets sweeter. Every day gets better. 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 Every day gets sweeter. And you are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. Everybody's hands lifted up. You are good. And you are good. In the morning I'll sing you are good. And in the evening I'll sing you are good. You are good to me. So wonderful. Amen. He is good. Alam niyo po, gusto ko po yung inawit natin kanina, though may konting pagkakamali po sa the way po namin siya natugtog. But I cannot maiwasan yung ma-miss yung opportunity to sing it na every day gets sweeter. Every day gets better because of the Lord our God. Amen. Pwede bang sabihin mo sa kasama mo ngayon sa bahay na yan, anak, asawa, because of Jesus, everything is getting better. Everything is getting Father God, maraming salamat po dahil we can declare maganda o pangit yung nangyayari. In the morning, you are good. In the evening, you are good. Father God, maraming salamat because kaya naming sabihin sa amin puso na it will always be well with our souls. Amen. When peace like the river attended my way, when sorrows like sea billows roll, wherever my life, whatever my life, you have taught me to say, it is well, it is well with my soul. With my soul, with my soul, it is well, it
Go, Ate Grace. You are every hand's lifted up. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and rise to high, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great. Great is our God. Age to age he stands. Age to age
po na nangyayari sa paligid. Hallelujah. Hindi po tayo matatakot because our God reigns. Ito po, masarap po na napapaalalahanan ni Lord na hawak-hawak niya yung nangyayari po sa paligid natin. So wala po tayong pwedeng ikatakot, wala po tayo dapat ipakamba, dahil our God, who owns the 1,000 cattle on the hills, reigns. Amen. Father God, maraming salamat for today, for allowing us, Panginoon, to just worship before you, na Lord God, ma-lose namin yung aming mga sarili, even yung aming mga worries, aming mga concern, and Lord God, to look on you, the author and finisher of our faith. Thank you, Lord God, for allowing us this worship to flow sa iyo. And thank you, Lord God, because you have already given us an open eyes, open ears, and heart that can understand. We give you praise. We give you all the glory. We commit to you the word that we are about to receive. In Jesus' mighty name. And all God's people say, Amen. 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 A blessed good morning po sa ating lahat. Sa inyo po dyan na nanonood at nakikinig through this online worship service muli na ginagawa natin. May God's provision of promises be with you all. Nire-release ko po sa inyo ngayon ang pagpapala ng ating Panginoong may kapal. Kung mapapansin po nyo mula nung tayo born again, tayo po ay bilang mga mananampalataya, umiikot ang buhay po natin sa Kanyang mga pangako. And we're so thankful to the Lord dahil sa dami-dami na Kanyang pangakong ito, lahat ng iyon ay tumutugma sa ating mga pangangailangan. Let me give you an example. Healing in times of sickness. Nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng karamdaman, maybe nagsalita sa iyo o kinilaim mo, Psalms 107 verse 20. Ito sinasabi doon. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Because that verse was so powerful to you, kinilaim mo, at nagulat ka na lang, one day, the miracle of God came to you, gumaling ka sa iyong karamdaman. Another example, provisions in times of need, nagsalita sa iyo, nangusap sa iyo ang Philippians 4:9. Maybe, alam mo na ito matagal na, pero dahil kasi may need ka, and immediately that verse spoke to you. Ang sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pangatlo, naranasan mo yung strength in times of weakness. Nagsalita sa iyo si God through 2 Corinthians 12 verse 9. Ang sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Lastly, siguro sasabihin ko lang ito, hindi ho ito panghuli, pero ito yung gagamitin ko example. How about miracles in times of crisis? Naalala mo, pinaalala sa iyo ng Lord na mula nung binabasa natin ang Bible, lalo na po sa mga Israelita, habang sila po yung nasa wilderness, wala silang makain, walang tinapay, God sent manna. Wala silang mainom. Nangusap ang Lord kay Moises at sinabi ng Lord kay Moises, paluin yung bato at pag pinalo niya yung bato, lalabas ang tubig. Meaning, there are so many promises na pwede nyo i-claim. Maybe sa Old Testament, sa New Testament, whatever it is. Pero pagka meron kang need at kung ano ang need mo, the Word of God is always there. God will speak from heaven, will speak from your heart at ibibigay sa iyo ang salita na dapat mong malaman. At yung salita na yon, dahil nag-i-speak, sasalita sa iyo, nagre-release to ng power. Kung meron man pong pangako si Lord na pinapaniwalaan ng mga believer, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, Diyos, walang iba kundi eto, God promise that you, me, will enter His rest. Ito po title natin sa umagang ito. Pangako po ito ng Lord. Anong pangako niya? Makakapasok tayo sa Kanyang kapahingahan. Allow me to read, ito po talatang ito, taken from Hebrews 4, verses 1 to 11. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them,
not being mixed with faith in those who heard it. For we who have believed do enter that rest. As he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Although the works were finished from the foundation of the world, for he has spoken in a certain place of the seventh day in this way. And God rested on the seventh day from all his work. Verse 5. And again in this place, they shall not enter my rest, since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. Again, he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time as it has been said, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Verse 9, there remains therefore a rest for the people of God, for he who has entered his rest has himself also ceased from his work, as God did from his. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall short to the same example of disobedience. May God bless the reading of His holy word. And I say amen to that. Mula po sa verse 1 hanggang verse 11, ito po yung binasa natin, ay 9 na beses na ginamit po ang salitang rest. 9 times. Pakita ko po ito sa inyo para maintindihan po natin, para lalo natin maunawaan. Ang ibig sabihin nito, mahalaga, very important, itong salitang rest mula dun sa passage na binasa natin. Isang beses ginamit ang salitang rest doon sa Hebrews 4 verse 1. Tignan po nyo yung red letter na highlighted dyan. Yun po yung unang-unang pagkakagamit mula ho sa passage na to. 2 beses naman pong ginamit sa tinatawag po nating Hebrews chapter 4 verse 3. 2 beses po makita nyo na ginamit dyan. At mapapansin po ninyo kung babasahin nyo inyong Biblia, tigi-tigisa mula po sa Hebrews chapter 4 verse 4, verse 5, verse 8, verse 9, verses 10, and verses 11. Muli po, sasabihin ko, mahalaga, napaka-importante ng salitang rest dito ho sa passage na to, taken from Hebrews 4, 1 to 11. Dito din sa mga talatang binasa natin kanina, pasimula, halos tinutukoy na nung mga talatang binasa natin kung saan tumutukoy ang salitang rest. Ibigay ko po ito sa inyo, Hebrews 4 verses 2 to 3. Tignan po natin, for indeed the gospel was preached to us as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with, take note, faith in those who heard it. So, importante ang pananampalataya at tinutukoy po talaga sa pag-aaralan natin ngayon ang talagang gusto ng Lord na marating natin ay walang iba kundi yung pananampalataya na gusto niyang maganap sa atin. Dahil kung ikaw ay meron talagang ganap na pananampalataya, ikaw ay magiging tiwasay, ikaw ay magiging tiwala, hindi ka nangangamba, hindi ka natataranta, ikaw ay pwedeng maging peaceful, payapang-payapa during any time of crisis na darating sa atin. Ituloy po natin. Verse 3. For we who have believed, take note of that word, have believed, do enter that rest. So sinasabi ng talatang ito, yung mga believers na makakapasok sa kapahingahan na binabanggit ng Lord. Kanina ginamit natin salitang pananampalataya. Pagkatapos sa verse 3, pag tayo'y naniwala, anong mangyari? We will enter that rest. Dito pa lang ay pinapakita na sa atin, sa pasimula pa lang, ay sinasabi na sa atin kung paano tayo papasok sa kapahingahan ng Panginoong Hesus. And let me also inform you, mga kapatid, ang Panginoong Hesus mismo ay nangako, nabibigyan ka ng kapahingahan sa mga napapagod, sa mga nabibigatan ng pasanin, paglalapit ka sa Kanya. This is the verse, Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Siguro magugulat kayo pag sinabi ko sa inyo ngayon
na pati pala mga masasamang espiritu ay naghahanap ng rest, kapahingan. Mababasa natin to sa Matthew 11 then, or 12, verse 43. Ang sabi diyan, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest. Take note of that word. Naghahanap sila ng kapahingahan, at ang sabi ng banal na kasulatan, and finds none. Sa kasamaang palad, wala po silang masusumpungan. Dahil ito pong rest na pinapangako na pinanggit natin kanina, ay para lamang to the people of God. Now, ito pong rest na ito, na tinutukoy po sa Hebrews chapter 4, para po natin maintindihan, maunawaan, nais kong puntahan natin ang unang-unang pagkakagamit ng salitang rest in the Bible. Meron po kasing tinuturo sa Bible School na para maintindihan mo yung salita na binabanggit sa Biblia ay pumunta ka sa unang-unang pagkakataon na ito po ay ginamit. So let's go to the book of Genesis. Genesis 2 verse 2 po kasi nakalagay yung unang-unang pagkakagamit. Ang sabi po dito, and on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Gusto kong bigyan nyo ng pansin ang dalawang sinabi patungkol saan? Binanggit ang dalawang bagay na to patungkol sa rest noong tungkol sa seventh day. And for your information, ang seventh day, pag binabanggit po sa Bible, it refers to what? It refers to Sabbath day. Pag Sabbath day ang pinag-uusapan, ito yung araw na walang gawain, take note. Number 2, ito yung araw ng pahinga. Number 3, ito yung araw ng Panginoon. So ano ba sinabi ni Lord tungkol sa pagpapahinga o rest on seventh day? Ito yung sinabi niya. On that day that God ended His work and rested, ano sinabi niya? Sabi ko dito, unang-una sa lahat, halos binanggit ko na rin, sabi, God ended His work which He had done. Tumigil ang Diyos sa kanyang ginagawa. Tinigil ang Diyos sa kanyang tinatrabaho. Ang sabi niya na, take note, tumigil sa kanyang ginagawa. Na ang ibig sabihin, na on the seventh day, tumigil siya. Ang ibig sabihin, and I would like you to think right now of this, mula sa day 1 hanggang day 6, kasi seventh day, tumigil siya. So from day 1 to day 6, God is working. Nagtatrabaho po ang Diyos. Tama? Yes. Question, ano ba ginagawa ni God from day 1 to day 6? Answer then, pagka sinaliksik nyo ang Bible nyo, you will discover that God from day 1 to day 6 was creating everything na kakailanganin ng tao na kanyang lilikain on the seventh day. Ulitin ko po, mula day 1 hanggang day 6, bago niya likain ang tao, nilikha ng Diyos, gumawa ang Diyos, tinarbaho ng Diyos, lahat ng kakailanganin natin. O siguro specific, lahat ng kakailanganin ni Adan bago siya likain. Masasabi mo siguro ngayon, wow! Ibig mo sabihin, Lord, bago mo pala kami nilikha mo muna lahat ng kailangan namin. And that's the truth. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. So bago tayo lumabas dito sa lupa, kailangan mo ng air, kailangan mo ng tinatawag nating liwanag, kailangan mo ng tinatawag nating tubig. Ano man ang kailangan mo, pagkain was already created before man was created. Amen? So specifically, binabanggit, day 1 hanggang day 6, nagtatrabaho si God. At binanggit ko na sa inyo kung anong ginagawa niya. But on the seventh day, day 7, tinapos ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, rest day, maliwanag po ba? Tumigil ang Diyos sa kanyang ginagawa. Tinapos ang Diyos lahat-lahat ng kanyang kakailanganin ng tao, ni Eva sa ni Adan, at ito ho ang naganap. I like to imagine about that. My God, on the seventh day, pahinga ang Lord. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. At gusto ko mag-forward tayo, fast forward po tayo. Nagkasala si Adan, si Eva, alam nyo yan? Yung plano ng God kay Adan sa kay Eva nasira. Maraming nawala, maraming nabago. At 2,000 taon na nakakaraan, God sent forth His Son, Jesus. At ang isang dahilan bakit niya pinasugo si Kristo dito sa lupa. For the very purpose na mai-restore sa tao ang nawala sa kanilang buhay. So, balik tayo dun sa unang plano ng God.
On the first, sasabihin natin na plano ng God, nilikha niya lahat-lahat ng kakailanganin ng tao, pati kapangyarihan, dominion, ibinigay niya sa tao, binigay niya pamamahala. At alam niyo nangyari, natukso si Adan saka si Eva, at nung matukso, magkasala si Eva, sila'y pinalayas doon sa hardin na kanila kinalalagyan. At alam natin na pumasok na ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, pumasok ang maraming bagay. The Lord Jesus came 2,000 years ago. Pagdating niya rito, ang kanyang purpose, para ibalik lahat ng nawala kay Adan sa atin ngayon. At pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, lahat ng nawala nung araw ay ibinabalik sa atin. And praise God for that, sa kanyang provision na ginawa noon. Meaning na ibalik. So bago ko ipaliwanag pa ng gusto yung mga bagay na yan, pupunta po ako doon sa pangalawa. Dahil sabi ko sa inyo kanina, on the seventh day, Sabbath day, ay merong ginawa ang Lord. Ang una niyang ginawa, God ended His work which He has done. Punta tayo sa pangalawa. Ito po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa Genesis 2, verse 2. He rested on the seventh day from all His work. Nagpahinga siya. Hindi lang siya tumigil sa trabaho, nagpahinga. Kanina, tumigil. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Yun yung una. Etong pangalawa, He rested on the seventh day, nagpahinga sa ikapitong araw mula sa kanyang mga ginagawa. Take note, number 1. Hindi lang siya tumigil. Yan po yung ating emphasis kanina. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. At itong pangalawa, siya ngayon ay nagpapahinga. Please notice, ang unang araw ng tao sa lupa, ang Diyos ay nagpapahinga. So meaning, today, pwede nating ilagay ito sa ganitong kalagayan, ang Diyos ay nagpapahinga dahil kasi tapos na lahat ang kanyang ginawa. Even in this new covenant, tapos na. Pinagkaloob na niya, ibinigay na niya lahat ng kakailanganin ng tao. So ngayon kung may problema ka, for sure, let me honestly inform you, God is resting. As far as the Bible is concerned, lahat ng kailangan mo, kailangan ko, kailangan natin, was already provided by God dito sa lupa. Bakit? Ulitin ko yung sinabi ko. Lahat ng kakailanganin ng tao, provided na, ibinigay na, nakahanda na. At dito, mapapawaw ka kung maiintindihan mo na lahat ng kailangan mo, binigay na. Lahat ng kakailanganin mo tomorrow, na ipagkaloob na, binigay na. Giving me an impression na tapos na. Giving me an impression na hindi na dapat ako mag-alala, dapat maging panatag ako, dapat maging tiwasay ako, at doon makikita natin mula sa pag-aaral na gagawin natin, doon nabubuo yung salitang rest. Bakit siya nagpahinga? Tapos na eh. Bakit siya may pananampalataya, naniniwala? Dahil kasi nga, tapos na. So kaya po, itong passage na ito ay ibinigay para bigyan ka ng assurance. Ako, ng assurance. Tayo lahat, ng assurance. Na ang lahat ng kakailanganin natin was already provided. Please listen and take note of that. Kung provided na, I hope, I pray, na yung faith na ibinigay sa atin ng God ay magra-rise up at maniniwala tayo na kahit mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, may provision na ang God sa pinagdadaanan mo ngayon. Amen. Nabalik po tayo doon sa pinag-aaralan natin. Sa Hebrews chapter 4, verse 1, ay binabanggit po dito, therefore, since a promise remains of entering His rest. Sa Tagalog, sa makatuwid, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Tayo ay matakot na baka sakaling sino man sa inyo ay hindi makaabot dito. Take note of the word promise, pangako. At anong pangako ng Lord? Entering His rest. Yun naman pala eh. Pinangako niya sa akin, pinangako sa iyo, pinangako sa atin lahat. Makakapasok tayo sa kanyang kapahingahan. So ano masasabi mo? Kung ito'y pangako ng Lord, pinapangako ng God sa akin, pinapangako ng Lord sa iyo, ano masasabi mo? Ay di walang iba kundi, thank you Lord. Praise you Lord. Salamat. Dahil kasi plano mo, makapasok ako sa iyong kapahingahan. So madaling sabi yun ang plano niya. Madaling sabi, ang plano niya sa lahat ng tao, makapasok dito. At kanina tinukoy ko na, binanggit ko na, ang plano pala talaga ng Lord, walang iba kundi, makarating ako sa rest niya, na ang rest na tinutukoy din, walang iba kundi paniniwala, pananampalataya. At kung talaga naniniwala ka, nyari, magkaroon ka ng karamdaman anytime, today,
At yun ang paniniwala, at yun ang sinabi niya, manampalataya ka, at gusto niya pumasok ka sa kapahingahan, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala. Why? Because bago pa dumating ang karamdaman sa iyo, may pangako na siya ng kagalingan. Amen? Pero I would like you to take note, bagamat pinangako ito ng Lord, nagbibigay siya ng babala. Ano yung babala? That you may come short of it. Na baka hindi ka makapasok, baka hindi ka makarating, at posible ba yan, Pastor? Posible. At kung hindi ka makakapasok at hindi ka makakarating, ano sasabihin mo? Di walang iba kundi, sorry Lord. Kanina, plano pala niya na makarating ako sa kapahingahan na tinuturo niya dito. Ano sasabihin mo? Thank you Lord. Pero kung hindi ka makakapasok at talaga nahihirapan ka, wala kang magagawa kundi talaga mag-sorry. Sa ganang akin, ang pangako at plano ng Diyos ay papasok tayo. Ilagay mo ito sa isip mo, ilagay mo sa puso mo, papasok ako sa plano ng Panginoon Diyos. Paano? Well, today, let us discover how we can enter itong tinatawag na pangako ng Lord na rest. Now, sa unang tingin, sa binasa natin kanina, kung di mo ito pag-aaralan at medyo nakanangan ka lang sa unang dating sa iyo at hindi mo talaga kinuha ng gusto yung binasa natin kanina. Sa unang tingin, ang pangakong rest, hinighlight ko po yung salitang rest, parang tumutukoy sa lugar. Ito po yun, certain place. At yung lugar na tinutukoy na rest dyan, parang, take note and listen to me, parang Kanaan sa Tagalog. Amen? Ang reason kung bakit ko sinabi na ito'y tumutukoy sa Kanaan, dahil kasi nga, ako aaminin ko sa inyo na mula ng bata, nung makakilala ako kay Lord, umatin ako ng Sunday school, although malaki na po ako noon, at sa Sunday school, ang tinuro ho sa akin, at napag-aralan ko, mula ho doon sa pinag-aaralan namin, ang pangakong kapahingahan ng Lord ay walang iba kundi Kanaan. Amen? Pangalawa, kaya ako nasabi na Kanaan ito dahil kasi sa nabasa ko, ito nga yung binabanggit ko kanina. Binasa ko na hindi ko pinag-aralang mabuti noon, at ito nabasa ko sa Hebrews chapter 4, verses 4 to verses 5. Basahin natin. For he has spoken in a certain place of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his work, and again on this place they shall not enter my rest. Pansinin po ninyo, sa dalawang talatang binasa ko ngayon, yung mga salitang 1 sa verse 4, certain place, lugar ang tinutukoy, isang dako. Pagdating sa verse 5, ang binabanggit dito, in this place. Sabi kanina sa isang dako, tapos ngayon sa pangalawa, sa dakong ito. Mula po sa dalawang salitang ito, verses 4 and verse 5, ang promised rest ay parang lumalabas na isang lugar at tumutukoy saan? Sa Kanaan. Yan po yung mapapansin. At pag hindi mo talaga pinag-aralan mabuti yan, magkakaroon ka ng conclusion na ang binabanggit na rest, kapahingahan dito sa talatang ito ay tumutukoy sa isang lugar. Pero for your information, let me inform you na ang Kanaan na kanina binanggit ko at babanggitin ko ngayon, totoo na ito ay promised land na ibinigay ng Lord sa mga Israelita, pero hindi po ito tumutukoy sa promised rest. And let me give you yung tinatawag nating understanding doon sa binasa natin kanina para makita nyo na itong sinasabi kong ang Kanaan, totoo, promised land sa mga Israelita, pero hindi ito yung promise ng Lord na kapahingahan na ibinigay niya sa lahat na nasa Kanya. Ipapaliwanag ko po to. At papaliwanag ko to at sasabihin ko sa inyo, bakit ko to nasabi? Dahil kasi pagka nag-move forward ka pa, dahil binasa natin 4 and 5, a certain place, in this place. So parang tumutukoy talaga sa isang lugar. Pero pag nag-move forward ka, kunyari, lalo na sa verse 8, let me give you Hebrews 4 verse 8, at nabasa mo to at uunawain mo, makikita mo na hindi Kanaan ang tinutukoy. Ang sabi dito sa verse 8, for if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Sapagkat kung naibigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, yan ang sabi, kung naibigay ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasabihin pagkatapos na ibang araw. So parang biglang nagbago. Pero paliwanag ko muna to. Dito makikita mo, malalaman mo, na hindi tumutukoy ito sa lugar.
pansinin ninyo ang sinabi, the very start of the verse. For if Joshua had given them rest. Wait for a while, mga kapatid. Tingnan niyo ang sinabi. For if Joshua had given them rest. Who is Joshua? Sino ba itong Joshua na binanggit sa ating banal na kasulatan? Kung natatandaan nyo, si Joshua ang pumalit kay Moises. Si Moises hindi niya nadala ang mga Israelita to the promised land. Kinuha na siya ng Lord doon sa end ng wilderness. At pagkatapos, ibinigay niya yung mantle kay Joshua. So si Joshua ang pumalit sa kanya. At si Joshua din po, for your information, ang nagdala sa Israel saan? Canaan. Tama? Yes. You will discover that in the Bible. Now, kung nadala ni Joshua ang Israelites saan? Sa Canaan. At nadala niya, no doubt. I have no doubt, nadala niya. Bakit sinabi ng Bible, for if Joshua had given them rest? Nadala mo sa Canaan, so meaning, ang Canaan is not the promised rest. Dahil kasi sabi natin kanina, yes, Canaan is the promised land, but Canaan is not the promised rest. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, nadala ni Josue ang Kanaang Israelita sa Canaan. Balik po tayo sa Hebrews 4:8. Sabi ko dito sa Hebrews 4:8, at binabanggit ko ngayon, Canaan is not the promised rest. Amen? Ulitin ko, maliwanag na dapat ko itong ibanggitin ulit. Hindi promised rest ang Canaan. Ang Canaan is the promised land. Ulitin po natin. Yes. Canaan is the promised land. Canaan is not the promised rest. Ulitin po natin. Balik ko tayo sa Hebrews 4:8. Ang sabi ho dyan ay sapagkat kung naibigay ni Josue sa kanila kapahingahan, tapos pag titignan po nyo yung sumunod na talata, doon nyo magkakaroon kayo ng conclusion. Ano ba yung sumunod na talata? Tignan po nyo. There remains therefore a rest for the people of God. My God. May pinangako ang Lord kanina. Hebrews 4, may pangako makapasok sa kapahingahan. Amen. Pinag-aralan natin konti yung 2 and 3 na ang kapahingahan pala tumutukoy sa pananampalataya. Dumating yung time na si Moises dinala sila sa ilang. Pagkatapos pumalit sa kanya si Josue. Si Josue nadala sila sa promised land, pero hindi sila nadala sa promised rest. At doon tayo nagkaroon ng conclusion. Canaan is not the promised rest. Kung hindi Canaan ang promised rest, take note, mga kapatid, and open your eyes. Kung hindi talaga Canaan ang promised rest, dahil kasi verse 9, there remains therefore a rest for the people of God. Magiging tanong mo, dahil kasi pinag-uusapan muna natin lugar. At sabi natin verses 4 and 5 tells us about yung lugar, certain place in this place. Magiging tanong mo ngayon sa akin ay ganito. Okay, Pastor, sige, kumbinsido ko. Ang Canaan ay hindi promised rest. Kung hindi Canaan ang promised rest, your next question may be where? Saan? Amen? Parang yan ang tamang tanong mo ngayon. Dahil kasi pinag-uusapan natin lugar kanina, pagkatapos hindi pala Canaan, although talaga magkakaroon ka ng duda ng konti doon, hindi Canaan. So ngayon, anong dapat ko talaga itanong? Kung hindi dapat mo itanong where, ang tamang tanong, alinsunod sa passage kung binabasa mong maliwanag. Dahil kasi verse 8 and verse 9, sinabi doon, a certain day, ang magiging tanong mo ay hindi where. Ang dapat mo maging tanong ay when. Dahil kasi pinalitan yung lugar sa pamamagitan ng panahon. Balik tayo sa Hebrews 4:8, pansinin mong mabuti. For if Joshua had given them rest, then, take note, he would not afterward have spoken of another day. Take note. Mula sa lugar, ang pinag-uusapan ngayon ay a certain day, a certain time. Anumang araw o anumang oras ang binabanggit. Kanina, ito po yung ginawa natin. Binasa natin kanina Hebrews 4, verse 4. Ito po yung sa baba. For he has spoken in a certain place, lugar, of the seventh day in this way. And God rested on the seventh day from all his work. Noong verse 4,
Verse 5, ang tinatalakay ay lugar. Amen? Pero nag-establish tayo, hindi pala lugar ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay hindi pala yun ang promised rest. Then pagdating natin ng verse 8, binanggit, then he would not afterward have spoken of another day. Mula lugar, napunta sa araw. Madalit sabi, I can give you this. The place is now replaced by time. By day. Ang lugar, pinalitan ng oras, pinalitan ng araw, pinalitan ng panahon. Maliwanag po ba mga kapatid? Verses 4, verse 5, nagsasalita tungkol sa lugar. Pagdating ng verse 8, verse 9, pinalitan yung lugar dahil kasi na-proven, hindi naman nadala ni Josue sa promised rest sila dahil kasi nakarating na si Joshua sa lugar na Kanaan. And we made establish natin to kanina. Ang pinangako ng Lord na lugar ay Kanaan. Nakarating naman sila, pero hindi pala yun yung promised rest. So therefore, nagiging maliwanag sa atin ngayon, pinalitan muna ang lugar sa pamamagitan ng time. Let me give you an example para maging maliwanag ito. Dahil kasi sa kasaysayang pinakita sa Biblia, pinatutunayan sa atin na talagang hindi pinag-uusapan ang lugar, pinag-uusapan yung timing, yung panahon. Kung naalala po ninyo ang encounter ni Jesus sa Samaritan woman, at ito yung mababasa niyo po sa John 4. Marami silang pinag-usapan ng Samaritan woman. Isa pinag-usapan nila, nagtaka yung babae, paano ang Hudyo nakikipag-usap sa kanya na isang Samaritana. That's one. Pangalawa, pinag-usapan nila ang tubig at sinabi ni Jesus, kung maiintindihan mo itong tubig na to, imbis na ako hingi sa iyo, ikaw ang hihingi sa akin. Pinag-usapan nila yon. Pangatlo, pinag-usapan po nila ang tungkol sa kanyang mga naging asawa o mga naging kasama. At dito nagulat yung babae. Then sa verse 20, mababasa natin ito. Pinag-usapan nila yung pagsamba. Ang sabi ng babae, our fathers worship on this mountain. Lugar yun lugar. And you Jews say that in Jerusalem. So pinag-usapan ng babae, tinalakay ng babae ang lugar ng pananambahan. At hindi nalingid yung kay Kristo. At dito ko nakita na dito pinakita ni Kristo, hindi naman talaga lugar ang dapat pag-usapan. Ang dapat pag-usapan yung panahon o yung oras o yung araw. Amen? Sabi dito, our fathers, Tagalog, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Ano sinabi ng Samaritano sa Panginoon Jesus? Sabi niya, on this mountain, dito sa bundok na to, sabi niya, kami sumasamba. Kaya lang, kayong mga Jews, sumasamba kayo saan? Sabi niya, sa Jerusalem. Amen? Sa madaling sabi, the Samaritan woman was talking of what? He was talking of a place ng pagsamba. Amen? Pero let's go forward. Pagdating sa verse 21, dito siya sinagot ni Kristo. At ang sabi ng Panginoon Kristo, Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming. Take note. Sabi ng babae, dito kami sumasamba, kayo sa Jerusalem. Sinagot siya ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? The hour is coming. Darating ang oras. So hindi po lugar ang pinag-uusapan dito. Although yun tinatalakay ng babae, lugar, ang pinag-uusapan dito, oras. At ginamit ni Jesus ng salitang, the hour is coming. Sinundan pa po niya, tignan po ninyo. Sa verse 23, sabi ni Jesus, but the hour is coming and now is, take note, now is, when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Ang laging emphasis dito ni Kristo ay walang iba kundi time. Ginamit niya ang salitang hour at ginamit niya ang salitang now is. O sige na nga, pastor, na kumbinsido na ako. Pinalitan yung where, lugar ang pinag-uusapan, sa when. So hindi na pala dapat itanong kung sa Kanaan o sa anuman lugar, pinalitan na yon. Ang ipinalit doon ay when. At pag pinag-uusapan natin ng when, ginamit ni Jesus sa salitang the hour is coming
and now is. So question, when, Pastor? Kailan nga? Saan ba tumutukoy itong ating pinag-uusapan ngayon? You'll notice na pagka pinag-uusapan natin yung panahon, Jesus has also answered doon sa binasa nating Hebrews 4. Doon po kasi natin kinuha yung topic natin. Nag-umpisa tayo sa Hebrews 4:1, may pangako, amen, makakapasok tayo sa kapahingahan, may babala na baka hindi tayo makapasok. At binanggit ko kanina na ang tinutukoy palang kapahingahan ay hindi lugar, amen, kundi kalagayan. Anong kalagayan? Pagka naabot mo yung pananampalataya at naniwala ka, nanampalataya ka, then pumapasok ka sa rest ng God. Let me support that. In Hebrews 4:7, binanggit dito, again, He designates a certain day, saying in David, today, after such a long time as it has been said, today, if you will hear His voice. Notice, ginamit ang word certain day. Pagkatapos ginamit salita naman ditong today. Kailan ba? After such a long time. Today, if you will hear His voice. Which shows us, mga kapatid, the promised rest is today. Teka muna, Pastor. Pagka today ang ginagamit sa Bible, may tinutukoy ito eh. And let me bring you there. Whenever today or now is used in the Bible, kailan ba ako maniniwala? Today. Kailan ko ba tatanggapin? Today. It speaks of what? It speaks of faith. Are you listening? Ang tinatalakin, ito yung pananampalataya. Kailan ako mananampalataya na magaling na ako? Today. Mananampalataya ba ako pagka nararamdaman ko yung healing? Kunwari, 1 week from now, 1 year from now? No. Today, ka mag-uumpisang manampalataya. So pag sinabi sa ng Bible, today, ang tinatalakay niyan ay pananampalataya. At talaga namang sa totoo, bilang tao, ang hirap po nun. Ang hirap namin nararamdaman kang masakit sa katawan mo, pero paniniwalaan mong magaling ka na. And that is what the Bible is teaching. Kaya nga binanggit ito sa Hebrews 11, verse 1, tignan po ninyo yung word na ginamit, now faith is. Kaya ho yan, nag-umpisa yan. At nung mapag-aralan natin, natutunan natin, diyan pala tinutukoy na ang pananampalataya ay dapat maganap ngayon. Now, faith is what? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yaman din lang faith ang pinag-uusapan natin, at itong faith na to ang tumutugma sa kapahingahan. So yun pala ang gusto mangyari ng God. Dumating ako sa kalagayan na naniniwala, nananampalataya. Ang ibig kong sabihin pag nananampalataya, dumating ako sa kalagayan na tiwala ako, dumating ako sa kalagayan na tiwasay ako, dumating ako sa kalagayan na pwede na akong matulog, at pwede na akong makaasa na yung pinaniniwalaan ko magaganap na wala akong kaduda-duda. Yun po pala yung pinangako ng Lord na rest sa lahat ng mga nananampalataya. Kaya pala, ito yung tinatawag natin na ginawa niya. Hindi ko sinasabi hindi kayo magkakasakit. Pero kung talaga may faith ka, hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala, knowing na meron siyang provision ng healing sa iyo. At habang may nararamdaman ka, may iniinda ka, nahihirapan ka, pero may pangako siya sa iyo na kagalingan. Hindi ka nakatingin at hindi ka nananangan sa nararamdaman mo. Nananampalataya ka sa sinabi niya. Ito yung tinatawag natin pananampalataya. And I really believe deep within my heart, ito yung gusto ng Lord marating natin. Hindi ko sinasabi na wala tayong pagsubok, wala tayong trials, wala tayong persecution dito sa lupa. Pero hindi ka natitinag na mga yon dahil kasi nga ang dami niyang pangako. At yung pangako na binigay niya, ang pinanghahawakan mo. At pag pinanghahawakan mo yung mga pangako niya, ibig sabihin, nakapasok ka sa kanyang kapahingahan. Now, pag-usapan natin itong pananampalataya. Let's talk of faith. Dahil kasi ito pala yung rest na tinatawag ng God. He made a promise na papasok tayo sa kapahingahan. Ang sinasabi ng God, makapapasok mo yung tamang pananampalataya na kahit anong problema dumating sa iyo sa buhay na to, hindi ka matitinag. Yun pala yung rest na binabanggit ng Bible. Now, for your information, ikaw, ako, tumanggap tayo ng tinatawag nating measure of faith. Number 1, let me just remind you, tumanggap ka ng measure of faith
Nakalagay po ito sa Romans 12 verse 3 sa bandang ibaba. As God has dealt to each one a measure of faith. Take note, meron ka. Kailangan lang lumago ito. Meron ka, palaguin mo. Meron ka, it has to grow. Amen. Pangalawa, yung faith na tinanggap mo, for your information, ay God's faith. Galing kay God eh. So kung galing kay God, ito ay God's faith. Anything na nanggaling kay God, ay talagang sa Kanya. So tumanggap ka ng faith, and it is God's faith. Kung mababasa mo yung sa ating version, Mark 11:22, sabi diyan, so Jesus answered and said to them, have faith in God. But we later discovered na meron pala mas tama doon sa New King James Version. Ginamit natin yung YLT, that's Young's version. Mark 11:22 sabi, and Jesus answering said to them, have faith of God. Meron kang faith, yes, yung faith na meron ka, God's faith. Kaya lang ano sabi natin kanina, I made it clear that your faith ay needs to grow and needs to mature. Nandiyan po tayo ngayon sa prosesong yan. Amen. Pagka narating natin yung proseso na wala kang kaduda-duda to anything. Wala kang kaduda-duda na pagagalingin ka kahit may nararamdaman ka. Wala kang kaduda-duda, wala kang doubt na ikaw ay pinagpala niya kahit sabihin natin ngayon nag-iikaus ka. Pero yun ang sinabi ng Lord at wala kang kaduda-duda. Kapatid, God bless you because yung faith mo, yung rest na pinapangako ng Lord, narating mo. At ang kasunod niyan, kaganapan sa pinanghahawakan mo. Amen? So ngayon, pag-usapan natin itong faith. Natuwa po ako nung makita ko na, alam nyo ba, na maraming great men ay naranasan nila yung mga matitinding dakila. Talagang pwede ko sabihin, naabot ba nila yung pinapangako ng Lord na rest? Yes po. Let me prove to you. In Hebrews chapter 11 verse 3, ang sabi ho dito, by faith, we understand how the word was framed. Naunawaan, naintindihan mo na ang mundo nalika by faith. Actually, kung wala kang faith, baka maging atheist tayo. At kung wala kang faith na binigay ng God, pwede talaga magduda ka. Pero maliwanag ang sinasabi ng Bible, sa pamamagitan ng pananampalataya, you were able to understand how the word ay nalika. Dito binabanggit, natanggap mo, naunawaan mo na ang mundo nagawa by faith. Sa pamamagitan ng faith, naunawaan. Pamamagitan ng faith, natanggap. Honestly, ulitin ko ito, napaka-importante nito. Kaya pala ngayon, wala kang kaduda-duda na bakit tayo may mundo at ang mundong ito ay bilog at itong mundong ito ay hindi bumabangga sa ibang planeta. Paano tayo na-create? Only because by faith. And it was given to you by God. Let me give you number 2. It was through faith. Ang sabi ho dito, that Abel offered a better sacrifice. Kaya pala nakapaghandog si Abel kay God because meron siyang faith. And that faith, meron ka, meron tayo, at kung meron ka talagang faith, dito mo mararanasan na makapagta-tithes kay God. At kaya hindi ka makapag-tithes kay Lord, maybe katulad po nung binabanggit ngayon, maybe wala kang faith. Kaya nga, you still need faith. I need faith para makapaghandog ako na nire-request ni God para sa akin. Yan po ang sabi ng Bible. It was through faith, ito yung pangatlo, that Enoch did die and was raptured. Kaya pala siya hindi namatay. At kaya pala siya kinuha ni God. Kasi meron siyang faith. Amen. Praise God. Dahil sa faith, nawala yung takot niya sa kamatayan, at dahil kasi nga wala na siyang takot sa kamatayan, na-rapture siya. So meaning, kung meron kayong takot pang mamatay, if you're afraid to die, meaning wala kayong faith. Kaya binanggit ito dito. At ang pinakamagandang nangyari kay Enoch, he was raptured. It was through faith that Noah was able to build an ark. Amen? Meaning, dito may pinagawa ang Lord kay Noah, something na miraculous, ang hirap gawin, pero nagawa niya. Meaning, it was through faith na kaya niya nagawa. Kung may pananampalataya ka, kapatid, magagawa mo ano man pinapagawa ni God. Amen? Noon nga, wala nga silang katulad natin na meron tayong Christ. But through faith, it will help you. Through faith, sabi dito, that Abraham obeyed, at nung mag-obey siya, natanggap niya yung inheritance na binibigay ng God. It was through faith that Sarah conceived sa kanyang womb. At hindi siya magdadalang tao kung wala siyang faith. Praise God, kung may pananampalataya kayo, at kahit wala kayong anak, magkakaroon kayo dahil kasi sa pananampalataya ninyo. It was through faith
that Jericho fell, bumaksak, kahit wala silang ginawa, kundi sinunod nila yung pinapagawa ng Panginoon Diyos. It was through faith that Rahab ay hindi napahamak, hindi pa siya isinama sa kanyang mga kababayan na nilipol, pinatay, pero meron siya pananampalataya, hindi po siya napahamak. It was through faith that the mouth of lions were stopped. Nangyari ito kay Daniel, nangyari ito sa ilang mga mananampalataya, na dahil kasi may pananampalataya ka kay God, kahit ihulog ka sa kulungan ng mga leon, hindi ka mapapahamak. It was through faith that they were able to work righteousness. Mababasa niyo yan sa Hebrews 11, verse 33. Amen. And it was through faith that they were able to quench what? The violence of fire. It was through faith na na-escape nila ang edge of sword. And honestly, mga kapatid, it will be by faith na ang mga babae, kaya nilang buhayin ang mga patay. My God, take note, marami palang nagagawa ang pananampalataya sa buhay ng mga tao. Kaya po pala, nung tayo tumanggap kay Christ, ang unang-unang ginawa niya, binigyan niya tayo ng tinatawag nating measure of faith. Ito pala yung pinapangako ng Lord. Sa Hebrews, na binasa natin kanina. Hebrews 4, 1 to 11, ang gusto ng God, makapasok tayo sa kanyang kapahingaan. Ano yung kapahingaan? Rest, pananampalataya. At ano ang pananampalatayang magagawa sa buhay mo? Pag may pananampalataya ka, ikaw ay tiwasay, ikaw ay tiwalang-tiwala, hindi ka naaantig, ikaw ay naniniwala sa magagawa ng Lord sa iyo. True faith, mga kapatid, all things are possible. Ito yung gusto ng Lord, mapasok mo. Ito yung gusto ng Lord na marating natin. At ito yung pinapangarap ng Panginoon Diyos para sa atin. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Amen? Kaya pala si ate ay nakagawa dahil sa pananampalataya. Kaya pala si kuya gumaling dahil sa pananampalataya. Kaya pala si ate nakapaglingkod kay Lord. Si kuya nagsiserve kay God by faith. At dahil pala sa pananampalataya nila, natupad ang pangako ng Diyos sa kanila. Let me end, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo. Paano ba ako makakapasok sa rest, Pastor? How can I enter God's rest? Una sa lahat, let me just tell you this. Pag narinig mo yung word, pag binasa mo yung word of God, I'm referring to the word of God, samahan mo parati ng pananampalataya. Mababasa natin ito sa Hebrews 4:2. Ano sabi dito? For indeed, the gospel was preached to us as well as to them, but the word, ito yung word which they heard, did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Whenever the word is preached, whenever the word is being shared, whenever meron kayong Bible study, pinag-aaralan ng word, just open your ears and believe the word of God. Amen. Huwag ka magdududa. Maraming kasing pagduruda bilang tao. Kay question mo, ibabalance mo pa. No, don't balance the word of God. Just believe the word of God first. Amen. And let the Holy Spirit explain to you the things to come. Pangalawa, hindi mo lamang dapat marinig ang word. Pagpasok talaga sa isip mo, sa tenga mo, pakinggan mo yon. Pangalawa, pag inalis mo ang doubt, pag naniwala ka, without doubt, you enter God's rest. Let's read Hebrews 4:3. For we who have believed do enter that rest. As he has said, I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. I-open mo, turn on mo ang paniniwala kay God. Turn off mo, patay mo ang duda. How can I do that, Pastor? Basta nabasa mo, sinabi ng God, just believe it. Antayin mo na lang yung time that God will explain it to you. Patayin mo yung pagre-reason sa iyong mind, pagdududa sa mga salita ng Diyos, patayin mo. Just believe God. And I believe, kapatid, sa tamang panahon, makakapasok ka sa pangako ng Panginoon Diyos. Tayo po'y lumapit, tayo manalangin sa Kanya. I pray to God that anyone sa inyo na nakikinig ngayon, na nagde-desire na makapasok sa kapahingaan ng God, I guarantee you,
makakapasok ka. Taas po natin ating kamay kay Lord. And let's pray. Dear Heavenly Father, una sa lahat, nagpapasalamat kami because on the day na receive ka namin, tinanggap ka namin sa aming heart, your word declared, we receive a measure of faith. Secondly, Lord, nakita namin, nadinig namin, nabasa namin, that all those great men, kaya pala Lord sila may nagawa. Like Abraham, he was able na iwan ang kanyang mga ninuno kamag-anak because Lord, ng pananampalataya. Si Sarah, kaya pala Lord nagbuntis because of faith. Si Enoch, kaya pala Lord kinuha mo because of faith. And Father God, I believe, yung faith na meron sila ay binigay mo sa amin. It's our prayer, Father God, that the God kind of faith will work sa bawat isa. I bless your people, Lord, today. Mula sa araw na to, kung maliit man ang pananampalataya nila, paabutin mo to sa time na lumalago, lumalakas, tumitibay ang pananampalataya nila. This we pray, Lord. In Jesus' name we pray. And God's people say, Amen. Amen. God bless us all po, mga minamahal na kapatid. Muli po, salamat sa inyo pong pakikinig. Salamat din po sa inyong pagkakaloob na inyong ikapo ng inyong mga offering. At nabasa naman po ninyo kanina kung saan po ninyo ipapadala. Please continue to do that dahil kasi ang kingdom of God needs to be preached. God bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Marami pong salamat, Pastor, for that word. We declare po na it is planted into our hearts. It will bear 60-fold, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. We declare na ito pong week na to, mararanasan po namin yung manifestation na itong word na to na na-receive namin. And with that po, my dear brothers and sisters, tinatapos na po natin yung ating worship service. We pray na you have been blessed, you have been encouraged, and magkita-kita po tayo uli next week. But before po noon, can I ask po na i-stretch po natin yung ating hands towards the screen today. Father God, marami po salamat for today. Thank you na you have been with us. You are with us and will be with us. And Lord God, right now, I release your blessing upon each and every one of us na nandito ngayon. I declare, no weapon formed against us will prosper. We declare, Lord God, na no plague shall come near our dwelling. We are blessed coming in, blessed going out. I declare na the Lord's face will shine to each and every one of us. Na mararanasan natin na this week, how amazing yung anointing at yung blessing ng Lord para sa atin. Lord, maraming salamat. Keep us this week. May your presence be upon us. Goodness and mercy following us all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid. See you po next week. Amen.